Isang pinagpalang umaga po muli ng araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Muli po ako po ang inyong abang lingkod upang narito po ako upang ipagpatuloy po natin yung nasimulan po natin na salaysay nung nakaraan pong linggo. Yun nga po, naglakbay po ang Diyos Ama kasama ang mahal na Berhen papunta nga po dun sa planetang Earth kung saan nga po dun siya planong ikulong po ng kampon po ng kadiliman ng hari at reyna po ng kampon ng kadiliman si Magdalena po ang reyna ng mangkukulam, mangbabarang at manggagayuma. Nanigurado po ang ating mahal na Berhen na maselyuhan nga po yung orbito. So nung maglakbay po ang dalawang Diyos, ang mahal na Berhen, ang Diyos ng kataas-taasan, at saka ang ating pong amang buwan, ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos Ama, matapos po nilang malibot yung paligid nga po ng planetang Earth, kung saan tayo ngayon nakatira, yung dalawa po ay nung pumunta po dun sa pinakatuktok ng Earth, dun po sa pinakatuktok o siguro po para magmuni-muni, magpahinga dahil sa haba nga po ng paglalakbay. Habang andun nga po yung dalawa na nagmumuni-muni, nakasunod naman po lahat po ng mga grupo, ang grupo ni Magdalena, ni Emmanuel, ni Ismael, ni Danica, at saka po nga po ng hari po ng kadiliman. Inuusyoso nila ano bang ginagawa ng dalawa na to. So nung nandun na po sila sa pinakatuktok po ng mundo, ang ating pong mahal na Berhen ay naglambing sa atin pong amang buwan. Naglalambing po siya at ito po ang winika niya habang nakaupo po ang ating mahal na Berhen, habang ang amang buwan naman nakatapat sa kanya. Ito po ang winika niya. Mahal ko, masdan mo ang mukha ko. Sa tapat mo ay iminamarka ko at pakatandaan mo. Yung mukha po niya, itinapat niya dun sa amang buwan. Tandaan mo ang mukha ko at pakatandaan mo. Ito ang hugis at hubog ng katawan ko, yung hubog ng katawan ko ng ating mahal na Berhen. Ang babae sa kataas-taasan, ikaw at ako ang magkasukat na tunay. Paglayuin man at pagplanuhan na hindi na magtagpong tunay, marami man ang humadlang, ang pangako ko ay pakatatandaan na kailanman sa puso ko ay nakaukit kang tunay. At sumagot naman po ang ating amang buwan, at pakatandaan mo, pinakamamahal ko, pagplanuhan man ako ng sanlaksang tala at bituin upang ikaw ay mailayo sa akin. Mabura ka man sa aking isipan, sa puso ko, ay larawan mo at mukha mo ang nakakintal. Yan ang isang pangako hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yun po, ang dalawang Diyos po na labis na nagmamahalan ay nagkaroon po pala ng matinding pangako sa isa't isa. Na dahil na po ang mahal na Berhen, alam naman niya na bawal nga siyang magmahal, parang alam na niya na nalalapit na, hindi na maiiwasan, nalalapit na talagang kailangang harapin niya kung ano man yon na sa nalalapit po kasing pagsilang ng ating amang buwan, ng ating Panginoong Hesukristo. Mabubura po ang alaala niya dahil nga po naisilang siya sa ibaba. Ang alaala po niya mula po sa kalawakan, lahat po yan ay mabubura, at kasama po mabubura sa kanyang alaala ang kanya pong babaeng pinakamamahal, ang ating pong mahal na Berhen. So parang nararamdaman na nila na nalalapit na, so parang naglalambing. Yun nga po, namamaalam na parang nag-iiwan ng isang pangako sa isa't isa na yun, anumang oras pwedeng mabago na ang lahat. Dahil nga po pag naisilang ang ating Panginoong Hesukristo, hindi na po niya makikilala ang babaeng pinakamamahal niya, ang mahal na Berhen po. Yun po ang katotohanan na yun ang magiging umpisa po ng
hindi naman po kalbaryo ng mga pasakit po ng ating mahal na Birhen. Magkakaroon po siya ng, yun pong sinasabing yung puso niya ay nababalot ng tinik at ang kanya pong ulo ay magkakaroon na po ng koronang tinik. Kasi pag isinilang po ang ating Panginoong Hesukristo, yun po ang gagamitin po ng kampo ng kadiliman, lalong-lalo na po ng reyna ng mangkukulam, ng mambabarang at manggagayuma. Dahil burado nga po sa alaala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang reyna, doon naman po siya aakitin ng gusto ni Magdalena upang ang layunin nga po niya ay siya po ang maging reyna ng ating Panginoong Hesukristo. Pag nabuo na po yung sanlibutan at ang lahat po'y nagkamukha sa ibaba, ang natatangi na lang pong makakaalala ng pinagmulan mula sa kalawakan ay ang ating pong mahal na Birhen at ang ating pong banal na Espiritu Santo. Ayun po ang katotohanan, suburado po lahat ang alaala mula sa kalawakan. At ang masakit na po, sa tindi po ng mga pagsubok at paghihirap na mararanasan ng ating mahal na Birhen, darating po yung pagkakataon na maging ang ating pong mahal na Birhen, mabubura po ang kanyang alaala mula po sa kalawakan hanggang sa harde ng Eden na orihinal. At yun po ang talaga pong makabagdamdamin, talaga pong makalimot man po ang mga isipan, mabura man po sa alaala, yung puso pong tunay na nagmamahal, kailan po hindi siya nakakalimot. Ang istorya po at ang ng pagmamahala ng dalawang Diyos ay talaga pong aantig po sa puso at damdamin ng bawat isa. At doon nyo po makikita kung gaano katibay, kung gaano katatag po ng ating Diyos na kataas-taasan ng ating pong mahal na Birheng Maria at kung gaano din po ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa nag-iisa po niyang reyna. Isang pag-iibigan po na talaga pong matatala sa kasaysayan, yung sinasabi nga po na walang pag-ibig na walang hanggan, hindi paman po sa mga oras na ito masigluhan dahil nga po ang ating pong Panginoong Hesukristo, ang ating pong mahal na Birhen ay pareho pong nasa ibaba. Ang banal na Espiritu Santo po ang nagsasabi na sa lupang hinirang kung saan karugtong ng Eden sa mga oras po ito dahil nasa pinali na po tayo, ang mahal na Birhen at Panginoong Hesukristo ay narito. Bagamat durado sa puso at isipan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang reyna. Alam ko po na dahil sila nga po yan, yung pong kanilang mga puso at damdamin kailanman po'y hindi makakalimot. At sa mga oras pong ito, ang ating pong mahal na Birhen ay ginisingan ng kanyang Espiritu Santo. So, malinaw na po sa kanya ang lahat habang ang Panginoong Hesukristo po isinilang sa una mula sa Hardin ng Eden hanggang sa wakas ng mundo ang pinali sa pangalawang niyang pagsilang po sa lupain ito. Ang malungkot pong katotohanan na burado po sa isipan ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa pong pagkakataon ang alaala ng kanyang reyna na siya pa rin pong ginagamit ni Magdalena, ang kampon po ng mangkukulam, mambabarang at manggagayuma. Nakakalungkot po pero nasa kamay po ng ating Panginoong Hesukristo ang malaya pong pagpapasya. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano. Ako po isang aba na tagapamahagi ng mensahe po ng ating banal na Espiritu Santo. Sa susunod po, magkakaroon na po ng kalinawan ng lahat, magkakaroon na ng kung bakit ang ating mahal na Birhen ay nataguri ang inang kalikasan. At yun nga po kung sino po ang babaeng magsisilang sa ating pong Panginoong Hesukristo sa Hardin ng Eden, sa umpisa po ng mundo.
Maraming pong salamat at hanggang sa muli po. Bye! Paalam!